Hello mga lalab, sa video ito papakita ko na naman paano ako magbalot ng dumplings. Yung repolyo pala na yan ay nagayat ko na yan ng maninipis at namarinate ko na yan ng asin. Ngayon pipigain na yan kasi matubig. So, matubig kasi yan kaya nilalagyan ng asin para pigain, para hindi matubig. Yan na siya yung finished product ko. Napiga ko na yung repolyo. May asin na yan, hindi ko na yan binanlawan. Saka itong giniling na karne pala yan, na-marinate ko na yan ng konting cornstarch, soy sauce, white pepper, konting sesame oil, konting rice wine. Yun lang pantimpla ko dyan. Tapos iminix na natin yung cabbage at umpisahan na nating magbalot ng dumplings. Yung wrapper ko pala ay may ready-made nang nabibili dito. Hindi na ako gumagawa ng wrapper ng dumplings. Yan na, magbabalot na tayo mga lalabs. Enjoy watching! Yan mga lalabs, naubos na kasi yung ginawa ko noon na dumplings. Kaya ako naglugawa na naman para mayroon kaming lunch sa Sabado. Pag Sabado kasi pinapakain ko ng dumplings si na amo sa lunch. Or kung minsan naman pag Linggo, yan ang niluluto ni amo pag di-off ko. Nagboboil lang naman siya ng dumplings. 12 piraso ang kainin na amo ko. Masarap yan mga lalabs. Busog-lusog na pag nakain mo na yung 10 niyan. Yan. Ganyan lang kasimple. Yung tubig pala na yan, lagyan natin ng palibot ng tubig yung wrapper para magdikit pag isinara natin yung dumplings yan na wrapper. Yan. Ganyan. Lagyan natin ng plate sa gilid-gilid para naman may design at hindi sobrang laki pag na-boil na kasi mag-i-expand kasi yan pag naluto na, lalaki pa. Yan, ganyan lang kasimple mga lalabs ang aking paggawa ng dumplings. Ano lang talaga tiyaga ang magbalot ng dumplings. Yung may oras talaga kasi matrabaho yan eh. Yung mag-slice ka na lang ng cabbage, imamarinate mo yun, tapos pipigain, abutin ka na ng 30 minutes. Tapos yan, 30 minutes ganyan din na magbalot ka or 1 oras. Depende sa dami ng iyong gagawin. Ang 1 kati pala na wrapper ay $26. Bali, yan 56 pieces ang magagawa na dumplings. Yung wrapper na yun na 1 kati ang tawag. Ganyan lang, kasimple. Hindi ako hindi ako naggagawa eh. Yung iba dito sila ang gumagawa ng pambalot nila. May nabibili naman, ba't pa ako magpapakahirap magmasa-masa, o diba? Yan, masarap din na may hipon kasi hindi ako naglalagay kasi nga ako'y allergy nangangati. Hindi naman nagrereklamo sila amo. Kung minsan, pag nasa Taiwan kami, bumibili sa nila yung may ganyan, yung may mga flavor, may scallop or may hipon. Masarap. Depende yung kung gusto mong ihalo sa loob. Masarap din yung chives, green chives or yung yellow chives. Yung kotsay sa Ilocano tawag namin. Masarap na gawin yan. Haluan lang ng giniling na karne. May amoy lang yun pag i-boil. Hindi ako gumagawa ng ganun. Ayaw nila yung amoy kasi pero masarap yun. Healthy. Ako lang talaga cabbage lang kaya yung umbok na pa-cabbage. Yan lang mga lalabs. Madaling magawa pag marunong ka na. Nung una, hindi rin ako marunong. Nanay ni amo ko nagturo sa akin. Kaya lagi na akong gumagawa. Masarap naman kasi. Gumawa pa ako yung ipinipreto. Yan, makikita nyo dyan mamaya. Pag next time nga pala magpreto ako ng ganun, papakita ko paano ko magpreto. Enjoy watching mga lalabs. Yan, panoorin na lang natin. Oo, nakagawa na ako. Bali yung isang na yan, 21 pieces yan eh. Yung lagayan ko. Oh, dami ko nagagawang ganyan. Pero ngayon, kaunti lang yung ginawa ko. Mahigit 40 pieces lang yan. Bye-bye! Enjoy watching!
Ito na mga lalabs yung finished products ko. Tapos ko nang magbalot ng dumplings. Naggawa rin ako ng yung ipipreto. Yan, yung pan fry. Masarap yan. Next time, magpipreto ako ng ganyan. Ang pagbalot naman yan, yung gilid at gilid lang ang lagyan ng tubig. Tapos pagdikitin at i-flat siya. Ganyan lang yun. Ganyan lang kasimple mga lalabs ang magawa ng ipinipreto naman. Pero pwede rin yung una kong binalot na ipreto yun. Pero ganyan talaga dapat ang style. Ibang style ng yung pang-preto, pan-fried dumplings. Kuti ang tawag sa Mandarin. Yan. Oo, diba? Finished products yan. Tapos na. Next time yung ipiprito ko yung gagawin ko para i-video ko. G watching mga lalabs, madali lang gumawa ng dumplings basta may tiyaga. Yan, tapos na gumawa ako ng kaunti, kakainin ko yan. Kasi sila amo, ano lang yung ipiniprito lang. Ay, piniprito, binoboil lang yung sa kanilang gusto. Pero yung alaga ko pag nandito, talagang gumagawa ako ng ganyan, yung ipiniprito kasi paborito niya. Crunchy kasi yan pag yung naprito. Masarap siya. Tapos isaw-saw sa soy sauce na may sili. Yummy, yummy. Ladies and gentlemen, are you ready?